Pero order na to. sabi, nung unang hearing ni Secretary John Vic, na chismis lang naman, magde-deploy ka sa chismis lamang? There's really no harm in erring on the side of caution, ma'am. Palaging ganyan. Prevent after the prediction. We prevent whatever. Kaya palaging predict yan ang scanning the operational environment. So hindi pa dumarating yung diffusion notice noong March 11, may plano ka na. Hindi ko po dinideny yan, ma'am. Part ng aking trabaho ang mag-prepare ng contingencies. Tama, para pag hindi naman nautusan kita ako, naka-ready binibintang. po yan, ma'am. Meron kang interview, sinabi nga na January 2025, nagkumpuni ka na ng secret 80-page plan na ang tawag Operation Pursuit ng New York Times. Ang pagkaintindi natin, Oplan Tugis. Gusto ko sana makita, ma'am, yung Ang pangalan ko sinabi, talaga. ang PNP, ang nagplano na ng isang Oplan Tugis. Hunger for power. It will divide the nation. Balikan muna natin ang CIDG. Kasi sinabi nga dito sa interview na pinanood natin na alam na ninyo na meron kayong papel sa pag-aaresto. Masasabi ba ninyo na well-planned itong arrest? Kasi it was planned weeks in advance. May nakita tayo dito na naabutan na ninyo, matagal ng plano yan. Pwede ba nating paliwanag itong statement po ninyo, anticipation? Kasi yan ang actually pagdating ko, may plano na. Anticipation ng warrant. Sabi ninyo pagdating nyo. So dumating kayo mga bandang September, meron na yan. Ma'am, maraming salamat talaga sa tanong na yan. For me to clarify that statement na natitwist na sa social media. That interview is made from the context of the chief of the CIDG. Isang part lamang ng PNP, maliit lang akong parte ng PNP, na may sariling mandato. Kaya tumatakbo sa akin, ma'am, yung crisis, palaging tumatakbo dyan bilang operations officer, bilang commander, yung 4Ps of contingency planning. Predict, prevent, prepare, perform. Palaging may plano. Dahil it won't, nagbabasa ako ng dyaryo, ito may possibility na lalabas ang mga to. So, naghahanda ako na pag inutusan ako ng Chief PNP, hindi ako magsimula sa zero. So, it's not about anything, about sinister or anything, but it's just part of my job to plan for it. So, ano ang mga dapat pag may lumabas sa, may mga wanted person, in-anticipate natin lalabas ang So warrant? hindi pa dumarating yung diffusion notice noong March 11, may plano ka na. Hindi ko po dinideny yan, ma'am. Part ng aking trabaho ang mag-prepare ng contingencies. Tama, para pag hindi naman nautusan kita ako, naka-ready binibintang. po yan, ma'am. Meron kang interview, sinabi nga na January 2025, nagkumpuni ka na ng secret 80-page plan na ang tawag Operation Pursuit ng New York Times. Ang pagkaintindi natin, Oplan Tugis. Tama ba yun? Wala po akong sinabing ganyan, ma'am. Kung sino man ang source niyan, I'm not very sure about it. Lumabas sa lahat ng media, sa GMA, pati New York Times sinabi. Pwede po nating makita, ma'am, kung Hindi if ko possible. alam. Yan lang ang nabasa ko, katulad ng marami. Operation Pursuit, tapos translate Oplan Tugis. Okay, may pangalan ho ba ako na Napakakabal naging source, ma'am, kung pwede ko makita? Kasi until this point, gusto ko rin po, ma'am, maraming salamat sa pag-clarify nito. Gusto ko sana makita, ma'am, yung Ang pangalan ko sinabi, talaga. ang PNP, ang nagplano na ng isang Oplan Tugis. I'm just one of the... Napakahaba ng... Yun lang, ma'am. I'm just one of the 220... Unfortunately, I'm just one of the 220,000 policemen of the PNP right now. Kung sinong source nila, gusto ko sana nga makita, ma'am, na ang pangalan ko talaga is nandyan, na sinabi ko yan. Kasi na-attribute sa akin yan, ma'am, eh. Kaya I'm really thankful at this opportunity to clear that Yes, Senator part ng Bato. news. Andyan, How about that Chief PNP? Hindi kayo source niyan? Yeah, sabi kasi si PNP Chief Marbil, inutusan si General Torre na ilalagay si Presidente Duterte under police custody as soon as the ICC issues the arrest warrant. Wala po kaming ganyan at hindi ko po nakita yung Oplan Tugis na sinasabi nyo ngayon. So ibig sabihin yung New York Times, lahat ng local media, sinungaling. Okay lang, I mean sabihin lang natin alin yung totoo, alin hindi, para maliwanagan kami. Madam Chair, mas naniniwala ako sa kanila pag sinabi nila yan.
kaysa dyan sa mga lumalabas na balita. Kapag sinabi lang na hindi silang source, naniniwala ako. Okay, paniwalaan natin. Tama naman, dapat paniwalaan ng kapulisan. Meron ba kayong memorandum, document, outline tungkol dito sa aresto ng March 10 or March 11? Bago pa dumating yung warrant, meron na ba kayong plano? Kasi sabi nga ninyo, General Torre, lagi kayong naghahanda for any eventuality. Crisis management nga naman. For the specific, yung March 11, ma'am, wala talagang pre-planned na sinasabing itong specific. Kaya on the fly ngayon, ma'am, na ginawa, ma'am. So, everything that was done there, based on the contingencies, meron tayong mga, may situation analysis, may... Pero sinabi rin ninyo, matagal ng plano yan. Yes, ma'am. Naabutan ko na yan. Pagdating ko, meron na yan. Anticipation na kami. Actually, ma'am, ang pinaka-mother of plan yan, ma'am, baka kasi yung pursuit na yan, hindi tugi sa pinagsimulan, baka manhunt. Kaya pursuit, baka manhunt yung manhunt Charlie natin, na mayroong ganyan ang PNP. Hindi The accounting of wanted persons. Hindi po, General Torre, kasi may PNP memos for deployment. Pinirmahan ni Chief PNP Marbil, March 10 pa lang. Wala pang arrest warrant, magde-deploy na tayo ng kapulisan sa NCR at pati na rin sa Davao. Di ba? May memo tayo, pinakita natin nung first hearing. Yes, Chief Marbil, please. Ma'am, that's a regular deployment po yung pinapadala po natin. Yun po yung ano natin. Bakit kayo nagde-deploy? Wala pang warrant? There is that's already part of the contingencies. Kasi hindi naman natin madi-deny na napaka-high profile ni PRRD. Ito na nga, may preparation na may probability na lalabas itong order na to. On my part, lalabas ang Pero order na to. sabi, nung unang hearing ni Secretary John Vic, na chismis lang naman, magde-deploy ka sa chismis lamang? There's really no harm in erring on the side of caution, ma'am. Palaging ganyan. Prevent after the prediction. We prevent whatever. Kaya palaging predict yan ang scanning the operational environment, threat assessments, So wala preparation, talagang IPB. plano. Pero sinabi mo, matagal ng plano yan. Alin ba talaga? The contingencies are there, ma'am. Hindi na sinasabing wala talaga kaming alam at wala kaming pinaghahandaan. May contingencies tayo, ma'am. So it's always there. So you're part of the saying that PNP. it was just general contingency planning, Yes, ma'am. no specific incident was anticipated? Although, sinabi rin ninyo, anticipation ko na yan. Pagdating ng mga... Anticipation ng warrant ng ICC. That's very specific po. Ma'am. Hindi siya generic contingency planning. Opo. Part na ho ng aking trabaho na ma'am yan, nakita ko na, sabi ko, nako, paano pag nautusan ako bigla, lumabas ang warrant at i-implement ito. Nasa Hong Kong ang ating subject. So, that's all part of the anticipation already and the So in contingency fact, there was planning. a plan. Ma'am, So in fact, there was a plan. There was a- Kasi nag-anticipate na kayo na ina-adjust magkakaroon lang- ng warrant. Ina-adjust natin ang contingencies, ma'am. Ina-adjust ko ang contingencies so that pagdating ng specific na order Kayo sa lang ang akin, nagplano mag-isa sa buong PNP? I'm the head of the CIDG, ma'am. I have, Pero kayo lang ang nagplano I have ng 2,000 operation? people. I have 2,000 people under me. Sir. I understand, General. And we respect the CIDG for its outstanding track record. Kaya lang, tinatanong ko lang, kasi sinabi ninyo na iba-ibang grupo ang nagkumpune ng task force o kung ano man ang tawag doon, na iba-ibang bahagi ng PNP, hindi lang naman CIDG kasi ayaw ninyong tawagin na CIDG operation. Sino-sino pa ang kasama sa planning dito sa anticipation ng ICC warrant? Thank you very much for the praises to the CIDG, ma'am, first and foremost. Ako rin, ma'am, ang naglabas ng mga request na ito po ang mga components na kailangan, ang mga makakailangan ko at Sino-sino ma-engage po? just in case na ito ay it will come down. So if you have seen, meron doon mga Special Action Force, kasi nga, ni-request ko ang mga yon. I requested them
through the Chief PNP. Sir, I need the Special Action Force. I also need the NCRPO to stand by on alert na ang kanilang mga civil disturbance management ay mag-ready rin just in case na magkaroon ng mga rally, magkaroon ng mga mass movements, ready rin kami So kahit papano, hindi totoo na walang plano kasi may anticipation ka na eh. Ah, At saka definitely, ma'am. nananawagan ka na sa iba't Definitely. ibang tropa. Definitely, we are denying that plan from the context of being sinister and really plotting against the former president. It's not like that. We are just making sure that the PNP will be up to its mandate of protecting the peace and order and the well-being of the citizens, even though this an event as controversial as this goes down.